Alright, so magandang araw sa ating lahat at sa lahat ng tagapanood, tagapakinig at sa lahat ng mga followers natin dito sa ating Facebook page. So maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta nyo sa akin. So for today's video guys, yung pag-uusapan natin dito, ito yung kung paano ba tayo kumita dito sa social media at kung paano paramihin yung mga followers natin at saka yung mga viewers natin. Kaya ito isang pinakamagandang tutorial para sa inyo. Kasi ako matagal na sa social media, ilang taon na dito sa social media, kaya alam ko kung ano yung mga magagandang mga gagawin at saka yung mga magagandang mga iko-content natin. So kaya makinig kayo at umpisahan na natin. Alright, so ikaw ba ay nagbabalak na magiging content creator or gusto mo ba na magiging certified vlogger katulad ng mga sikat na mga vlogger ngayon dito sa atin sa Pilipinas? So number one na gagawin ninyo, kung gusto nyo talagang sumikat, simple lang yung gagawin nyo. Mauna tayo sa mga content. Alright? So sa content guys, simple lang. Kung gusto nyo dumami yung followers nyo, gandahan nyo yung mga content o yung mga video na mga ginagawa nyo o yung mga ina-upload nyo sa social media account nyo. Kasi the more na maganda yung mga video na ina-upload nyo dyan, dadami at dadami yung mga viewers at dadami yung mag-share at doon dadami at dadami yung mga followers nyo. Huwag kayong mag-focus sa followers. Unahin muna natin yung viewers natin or unahin muna natin yung ating magagandang mga content or yung mga video na kung saan pag nagandahan yan sila, magpa-follow yan sila sa inyo. Kaya wag nyong isipin yung followers. Yung isipin nyo kung paano nyo pagandahin yung content nyo at kung paano nyo paramihin yung viewers nyo. Kasi sabi nga nila, the more viewers, the more followers. So, pangalawa, no? Kailangan yung mga content na ginagawa natin, hindi yung reels, no? So, pag dinabi nating reels, yung mga nagawa na ng mga ibang content creator. Halimbawa, yung mga sikat na content creator, tapos ginaya mo lang, no? Panigurado, hindi yan papatok at wala yang mag-view sa'yo. Yung magandang gawin nyo guys, ito, tandaan nyo, gumawa kayo ng mga video na hindi pa nagawa ng mga ibang content creator. Yung mga video ba na, kumbaga, baguhan sa paningin ng mga viewers natin at saka ng mga followers natin. Kasi pag bago yan sa kanilang paningin at kumbaga kung sa pagkain, bago yan sa panglasa nila, papatok yan at palagi kanilang aabangan every time na mag-upload ka ng mga video mo. Kaya yun yung gagawin mo. Gumawa ka ng video na hindi pa nagawa ng mga ibang content creator. Kaya mag-isip-isip ka na. Pangatlo, wag na wag mong iko-content yung sarili mo. Bakit? Kasi hindi ka pa sikat, no? Wag mong iko-content yung sarili mo, wag mong iko-content yung bahay mo, wag mong iko-content kung anong mayroon diyan sa loob ng bahay mo at kung ano ka diyan sa loob ng bahay mo. Kasi hindi ka pa sikat. Kasi yan po ay walang magbo-view sa'yo. Kasi yung iisipin niya ng mga tagapanood mo, boring. At saka yung iisipin niya nila, hindi ka pa naman sikat, hindi ka pa sikat, tapos yun na yung kinukontent mo. Huwag kayong mag-content ng sarili nyo or huwag nyo i-content yung mga ari-arian nyo, yung mga bahay nyo. Kasi hindi pa tayo sikat. Pag kinontent mo yan, iba kasi yung sikat na mga social media influencer. So kung makikita nyo dyan sa kanila, no, kahit mangulangot lang yan sila, kahit ganito lang nila yung kanilang ilong, marami at maraming magbibios yan sa kanila. At kahit maghugas lang yan sila ng pinggan, magsaing lang yan sila, maraming magbibios yan sa kanila. Kasi sikat na sila. Kaya huwag nyong gayahin yung mga ganon. Kasi pwede ka lang gumawa ng mga ganyan, na mga content na sa loob ng bahay mo, pag sikat ka na. Pero habang hindi pa tayo sikat, at hindi pa tayo kilala sa social media, huwag nyo muna yang gawin. Pangapat, so kailangan talaga natin i-maintain kung ano yung mga content na ginagawa natin sa araw-araw. Kasi ako, yung isang binabasihan ko nung nag-start ako na isang content creator o mag-vlogger ako, gumawa muna ako ng mga iba't ibang mga video na kung saan mga 3 or 4 na video, iba't ibang mga klase ng video, no? At saka in-upload ko yan ng sabay-sabay. Ngayon, inobserbaran ko siya ng 5 araw. At saka tiningnan ko kung saan ba dyan sa 4 ko na video na in-upload yung maraming views. Pag nakita nyo na may maraming mga viewers at na maraming natawa,
or maraming nag-share, no, yun na yun yung content na gagawin mo. Dire-diretso mo na yan. Kasi yun na yung starting na kung saan pwede kang makilala at pwede kang abangan ng mga tagapanood at saka ng mga followers mo. Yun yung gagawin nyo sa pang-apat. Pang-lima, tuturuan ko kayo kung ano ang mga content, no, ang mga video na gagawin nyo para dumami yung mga followers nyo. Ang mga video na mga patok ngayon sa social media na kung saan dumadami yung mga views or dumadami yung mga followers nila at maraming natutuwa, maraming nagagandahan sa mga content, yung patawa. Pag sinabi natin na patawa ng mga video, alam naman natin na tayong mga Pilipino or tayong mga tao, masyado na tayong mga problemado sa buhay natin. Kahit mayaman yan, may mga problema yan. Tayo pa kaya ng mga mahihirap lang. Kaya yung gagawin nyo dyan guys, gumawa kayo ng mga video na mga patawa, na kung saan baguhan sa panglasa ng mga manunood or baguhan sa paningin ng taga-panood nyo or sa mga baguhan sa paningin ng mga viewers nyo. Ikalawa, no, gumawa ka ng video na kung saan tumutulong ka sa kapwa mo. Yun yung mga video na dalawa na patok ngayon sa social media. Yung tumutulong ka sa kapwa mo na mahihirap. Pang-anim, palagi nating iisipin na pag gumawa tayo ng mga video dito sa mga account natin, pag nag-upload tayo ng mga video dito sa mga social media account natin, no, kailangan talaga natin ng tinatawag nito na hindi mabuburing yung mga nanonood or yung mga followers natin. No, kailangan talaga natin yung katulad nito, kailangan alive. So kailangan mayroon kang mga patawa na line, kailangan mayroon kang mga diretsyo na mga pananalita katulad ng mga sinasabi ko. Kasi pag tayo nagbablog tayo at saka pag nag-uutal-utal tayo, mahirap na paramihin yung viewers natin at saka mahirap paramihin yung mga followers natin dyan. Kaya pag nagbablog kayo, dapat hindi boring, dapat dire-diretso yung pagsasalita nyo. Kasi ito yung mga ginagawa kong video, ito yung mga pinakamahirap na content na gagawin na mga video. Kasi ilang take tayo makagawa ng diretsahan ng mga video bago natin ma-perfect yan. Pero dapat, no, wala tayong script. Dapat direct, kumbaga freestyle tayo. Mag-freestyle tayo every time na gumawa tayo ng video katulad nitong ginagawa ko. Kasi ako, medyo sanay na sa mga ganitong content. Kaya ito na lang yung mga kino-content ko every time na gumawa ako ng mga video or gumawa ako ng content. Kaya ito, dinidire-diretso ko na lang. Kaya ito ay isang payo lang sa mga gustong gumawa ng mga video or gustong mag-vlog, no? Ito payo lang para sa inyo, para ito ay 100% makakatulong to sa inyo. At saka pang pito, no? Wag na wag kayong kumuha ng mga video na hindi sa inyo. Na kumbaga, halimbawa, save mo lang siya sa iyong cellphone at saka in-upload mo sa inyong social media account or dito sa iyong channel. Wag na wag nyo yung gagawin kasi may tendency yan guys na hindi ka ma-monetize ang channel nyo, pwedeng ma-restrict yan ng ilang buwan. Ngayon, hindi ka makapag-upload, hindi ka makapag-message. Iwasan nyo yung pagkuha ng hindi sa inyo ng mga video. Pang-walo, kailangan, bago tayo gumawa ng page natin, gumawa ng mga channel natin, no, kailangan muna nating basahin kung ano ba yung mga ipinagbabawal, ano ba yung bawal at hindi bawal na i-upload mo. At kung ano ba yung mga violation na mangyayari pag nag-upload ka ng mga video mo. So, kailangan, pag gumawa ka ng video at kung gusto mo na magiging content creator, bago tayo magsimula, kailangan muna natin alamin kung ano yung mga ipinagbabawal dyan, yung mga bawal na video, yung mga bawal na mga pag-uploadan nyo ng inyong mga video. Yun yung pinaka-importante dyan sa 8 ko na sinabi guys. Pag in-apply nyo yan, sigurado magiging successful yung inyong mga Facebook page or yung mga channel na ina-uploadan nyo ng mga video nyo. So sana makatulong ako at sana i-follow nyo rin ako at saka sana maraming magko-comment dito at sana maraming mag-share ng video ko at saka marami pa akong maituturo sa inyo na para paramihin pa yung mga followers nyo at para pagandahin pa natin yung inyong mga ginagawang video. So maraming salamat sa panonood. So this is Henry Padillos TV. So maraming salamat sa panonood. Bye-bye!